Sa pagpapatuloy ng ating kabanata, nakalipas na ang 2 buwan at ngayon ay nagbabakasyon silang mag-anak. Ngayon, ang buong pamilya ni Leon ay nasa gitna ng kagubatan na nababalutan ng makapal na nyebe. Si Mon ay masayang naglalaro ng snowball, habang sa kanyang likuran ay nakatayo sina Noah at Leon, tahimik na pinagmamasdan ang ginagawa niya. Bigla namang lumingon si Leon sa kanyang anak na si Noah. Seryoso niya itong tiningnan bago bahagyang nagsalita. Siya nga pala, Noah, pwede mo bang sabihin sa akin kung kamusta naman ang pag-aaral mo sa academy? Mabilis na lumingon si Noah sa kanyang ama at sumagot. Sige, Dad. Ngunit bago siya magsimulang magkwento, napabuga muna siya ng malamig na hangin mula sa kanyang bibig habang nakatitig pa rin kay Leon. Pagkatapos ay maayos niyang ipinaliwanag. Natuto na ako ng ilang B-rank na lightning magic sa akademya, at sa susunod na semester ay ituturo nila ang A-rank na lightning magic. Kaya gusto kong mas maaga akong maging pamilyar sa A-rank magic. Dahil sa sinabi ni Noah, napapikit si Leon at bahagyang napangiti. Sa isip niya, gaya ng inaasahan, ang kanyang anak ay may kakaibang determinasyon pagdating sa pag-aaral ng lightning magic. Hindi lang iyon, nais pa nitong mauna sa kanyang mga kaklase. Habang iniisip iyon, patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang sinabi ni Noah, ang kagustuhan nitong maging pamilyar sa mas mataas na antas ng magic at higaitan ang iba sa darating na semester. Kaya naman, nagsimulang magpaliwanag si Leon. Gumuhit siya sa hangin ng isang hugis tatsulok na hinati sa 4 na bahagi, na may mga letrang C, B, A, at sa pinakatuktok ay S. Parehong ang mga tao at dragons ay gumagamit ng mga letrang ito para masukat kung gaano kahirap matutunan ang magic, paliwanag ni Leon. Habang mas mataas ang antas ng magic, mas malaki ang pinsalang kaya nitong gawin. Gayunpaman, dahil sa malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at dragons, ang parehong uri ng magic na itinuturing na A-rank para sa mga tao ay nagiging B-rank lamang kapag ang gumagamit ay isang dragon. Ibig sabihin, kahit pareho ang teknik at istruktura ng spell, mas mataas ang pamantayan at kapasidad ng mga dragon pagdating sa paggamit ng magic, kaya nagkakaroon ng pagkakaiba sa pag-uuri nito. Pagkatapos ipaliwanag iyon, muling tinitigan ni Leon si Noah. Bahagya siyang ngumiti bago nagsalita sa kalmadong tono. Sige, anak. Ipapakita ko sa iyo ang isa sa pinakapraktikal sa lahat ng A-rank lightning magic spell. Ito rin ang paborito kong gamitin. Pagkarinig niyon, agad na naging mas persigido si Noah. Hindi niya inalis ang tingin sa kanyang ama, at kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding excitement. Para bang matagal na niyang hinihintay ang pagkakataong ito, ang matuto mismo mula kay Leon. Muling nagsalita si Leon habang dahan daw ang itinataas ang kanyang mga kamay. Noah, tingnan mong mabuti ang mga kamay ko. Huwag kang magpapadistract at siguraduhin mong naiintindihan mo ang bawat galaw na gagawin ko. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang paligid sa pakiramdam ni Noah. Ang malamig na hangin ng kagubatan ay tila napalitan ng isang mabigat na presensya habang unti-unting lumilitaw ang lightning magic sa mga kamay ni Leon. Sa una ay mahina lamang ito, parang maliliit na kislap ng kuryente na gumagalaw sa kanyang mga daliri. Ngunit habang tumatagal, ang mga kislap na iyon ay naging mas malinaw at mas mapanganib tingnan. Dahan-daang inipon ni Leon ang lightning magic, hindi lamang sa kanyang mga kamay kundi pati sa kanyang buong braso. Sa kanyang isipan, malinaw ang isang bagay, hindi siya nabigo. Ang matagal niyang pag-iipon at pagkontrol sa enerhiya sa loob ng kanyang dragon mark ay nagbunga rin sa wakas. Samantala, si Noah ay hindi na makapaniwala sa kanyang nakikita. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa lightning spell ni Leon. Ang kanyang mga pisngi ay bahagyang namula, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa paghanga at excitement. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang kanyang ama na gumamit ng ganitong klaseng lightning magic sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, maayos na inayos ni Leon ang kanyang tindig. Sa kanyang tabi, nakatayo si Noah, buong atensyon na sinusubaybayan ang bawat galaw. Makinig kang mabuti, sabi ni Leon habang hindi inaalis ang tingin sa kanyang target. Ang unang hakbang ay ipunan mo ang iyong high-purity lightning magic sa isang punto lamang. Huwag mong hayaang kumalat ito, kailangan kontrolado at siksik ang enerhiya. Kapag nagawa mo iyon, ilabas mo ito ng buong puwersa.
Doon ka makakalikha ng burst damage, isang mabilis ngunit napakalakas na pag-atake na kayang magbigay ng fatal blow sa kalaban. Pagkatapos ng kanyang paliwanag, kumilos si Leon. Sa isang iglap, mabilis siyang sumugod pasulong, kasabay ng paglabas ng naipong lightning magic sa kanyang braso. Sa sandaling tumama ang kanyang kamay sa kahoy, isang malakas na pagsabog ng enerhiya ang kumalat. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw sa tahimik na kagubatan, at ang mga piraso ng kahoy ay nagkalat sa paligid. Nang makita iyon ni Noah, tuluyan siyang namangha. Sa kanyang isipan, iisa lamang ang malinaw, napakagaling ng kanyang ama. Hindi lamang sa lakas, kundi sa kontrol at paraan ng paggamit ng magic. Samantala, si Leon ay dahan-daw ang huminga at unti-unting pinahupa ang lightning magic sa kanyang braso. Pagkatapos, lumingon siya kay Noah at muling nagsalita sa kalmadong tono. Noah, tandaan mo ito. Kung mapapanatili mo ang tamang distansya mula sa kalaban, ang pagtakbo ng mabilis bago gamitin ang galaw na ito ay makakadagdag ng malaki sa lakas ng pagtagos ng atake. Hindi lang lakas ang mahalaga dito. Timing, distansya, at kontrol, iyan ang magtatakda kung gaano magiging epektibo ang spell mo. Matapos sabihin iyon ni Leon, bahagya siyang pumikit at dahan-daw ang itinaas ang kanyang isang daliri, na parabang binibigyang diin ang susunod niyang sasabihin. Sa harapan niya, patuloy pa ring nakatitig si Noah, halatang hindi pa rin nawawala ang paghanga sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay muling nagsalita si Leon, mas seryoso ang tono kumpara kanina. Gayunpaman, kailangan na ang gagamit nito ay may matalas na kakayahan sa pagmamasid at napakagandang pisikal na kakayahan. Napakamapanganib nito kapag nagkamali o naantala ang galaw, kaya hindi ito basta-basta dapat sinusubukan ng mga bata. Tahimik na nakinig si Noah sa bawat salita ng kanyang ama. Kahit halatang sabik siyang matuto, nauunawaan niya ang bigat ng babala ni Leon. Ilang sandali ang lumipas, at habang nananatili ang paghanga sa kanyang mukha, muli siyang nagtanong. Dad, may pangalan ba yung teknik na ginawa mo kanina? Bahagyang ngumiti si Leon. Muli niyang itinaas ang kanyang kamay at pinakawala ng kaunting lightning magic, na muling kumislap sa kanyang mga daliri habang sumasagot siya. Oo, syempre, kapag ginagamit ito, ang magical na enerhiya ay nagkakakiskisan sa hangin, at ang tunog na nalilikha nito ay parang huni ng 1,000 birds. Kaya ang pangalan ng galaw na ito ay, hindi na napigilan ni Noah ang kanyang excitement. Mas lalo siyang napatitig sa kanyang ama, hinihintay ang susunod na sasabihin nito. Saglit na pinatagal ni Leon ang sandali, seryosong nakangiti habang nakatitig kay Noah bago tuluyang sinabi. Thunderstorm. Pagkarinig niyon, bahagyang nena si Noah. Napakunot ang kanyang noo at agad siyang nagtanong. Bakit may 1,000 birds ka pang sinabi kanina? Napatawa na lamang si Leon. Bahagya niyang hinaplos ang kanyang batok, tila natatawa sa sarili niyang ginawa. Wala lang yun, sagot niya. Nagpapakitang gilas lang ako para mas maging kapana-panabik ang reaksyon mo. Napailing na lamang si Noah, ngunit hindi na rin niya napigil ang mapangiti. Samantala, sa di kalayuan, masayang naglalaro si Mon sa nyebe. Gumagawa siya ng malalaking bola ng yelo at paulit-ulit itong pinapakinis gamit ang kanyang maliliit na kamay. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at masiglang kumaway, tinatawag ang kanyang ina. Hindi nagtagal, lumapit si Rosvisa na may nakangiti sa kanyang labi. Maingat ang kanyang mga hakbang habang papalapit kay Mon. Sa mga sandaling iyon, siya ay 4 na buwan ng buntis, kaya mas banayad ang kanyang galaw kumpara dati. Pagdating niya sa tabi ng bata, bahagya siyang yumuko at malumanay na nagtanong. Gumagawa ka ba ng snowman? Masayang tinapik ni Mon ang malaking bilog na snowball habang nakangiti niyang sinabi sa kanyang ina na ginagawa niya ang katawan at ulo ng snowman. Halatang proud siya sa kanyang nagawa, kahit pawis at lamig ang kapalit ng kanyang pagsisikap. Ngunit makalipas ang ilang sandali, bahagyang nalungkot ang kanyang mukha. Napatingin siya sa mas maliit na snowball na nasa tabi at saka muling tumingin kay Rosvisa. Mama, masyado pa akong bata at maliit. Hindi ko pa kayang ipatong itong maliit na snowball sa ibabaw niyan, mahina niyang sabi. Dahil sa sinabi niya, agad na lumapit si Rosvisa sa kanya. Nakangiti siya habang marahang yumuko upang pantayan ang taas ng bata. Anak, gusto mo bang tulungan kita? Agad namang lumiwanag ang mukha ni Mon.
Masaya niyang itinaas ang kanyang isang kamay bilang pagsang-ayon, halatang natuwa sa alok ng kanyang ina. Sa sumunod na tagpo, maingat na ipinatong ni Rosvisa ang maliit na snowball sa ibabaw ng malaking snowball. Sa tabi niya, tumutulong si Mon, inaayos ang posisyon nito upang maging balanse at hindi matambak. Dahan-dahan nilang inayos ang dalawang snowball hanggang sa tuluyan itong maging maayos na hugis ng isang snowman. Nang matapos nilang mapatong ng maayos ang dalawang bahagi, agad na kumilos si Mon. Kumuha siya ng dalawang maliliit na kahoy at inilagay iyon sa magkabilang gilid bilang mga braso. Pagkatapos, dalawang maliliit na bato naman ang inilagay niya sa harapan upang magsilbing mga mata. Matapos niyang gawin ang lahat, umatras si Mon ng kaunti at pinagmamasdan ang kanyang snowman. Ngunit imbes na matuwa, bahagyang napasimangot siya, na para bang may napansin siyang kulang. Sa harapan ni Mon at Rosvisa, nakatayo ang snowman na may nakapulupot na pulang tela sa leeg bilang scarf. Maayos itong tingnan, ngunit may kung anong hindi kumpleto. Makalipas ang ilang sandali, nagtanong si Mon. Bakit kaya ganon? Pakiramdam ko may kulang sa snowman na ito. Napaisip naman si Rosvisa at saka sumagot. Hindi ko rin alam kung ano iyon. Hindi pa kasi ako nakagawa ng snowman noon. Habang nag-iisip silang dalawa, bigla namang lumapit si Leon mula sa kanilang likuran. Napansin niya ang seryosong ekspresyon ng mag-ina kaya agad siyang nagtanong. Ano ang problema? Sabay na napalingon sa kanya sina Mon at Rosvisa. Sumagot si Mon habang itinuturo ang snowman. Dad, tingnan mo itong snowman na ginawa namin ni Mommy. Pinagmasdan ni Leon ang snowman mula ulo hanggang paa. Bahagya siyang nagtaka bago nagsalita. Bakit ganyan ang snowman? Parang may kulang, wala yatang ilong. Pagkarinig niyon, doon lamang napagtanto ni Mon kung ano ang kulang sa kanyang ginawa. Bigla siyang napatingin sa snowman, at napagtanto niyang tama ang kanyang ama. Napangiti naman si Rosvisa at tila may naalala. Mabuti na lang, may dala ako nito. Perfect timing talaga, sabi niya habang inilalabas ang isang karot mula sa kanyang dala. Nang makita iyon ni Leon, bigla siyang napasimangot at nagtanong. Bakit may dala kang karot sa bakasyon natin? Ngunit hindi na sumagot si Rosvisa. Dahan-dahan niyang inilagay ang karot sa gitna ng mukha ng snowman na nagsilbing ilong nito. Sa wakas, nabuo rin ang kanilang ginawa. Nang marinig ni Rosvisa ang sinabi ni Leon, mabilis siyang lumingon sa kinaroroonan nito. May bahagya pa siyang ngiti sa labi habang may inilalabas mula sa kanyang dala. Kinuha pa niya ang isang talong at saka nagtanong. Hindi mo ba nagustuhan yung carrot para sa ilong ng snowman? Kung ayaw mo, meron pa akong pamalit dito. Pagkarinig niyon, hindi na napigilan ni Leon ang kanyang sarili at napatawa na lamang. Umiling siya habang nakatingin kay Rosvisa, halatang natutuwa sa kakaibang ideya nito. Maya-maya pa, napunta ang tingin ni Leon sa tiyan ni Rosvisa. Bigla siyang naging seryoso at bahagyang lumapit habang nagtatanong. Rosvisa, okay ka lang ba? Hindi ka ba mapapahamak dito? Madulas ang paligid, baka matamba ka o aksidenteng madulas. Agad namang sumagot si Rosvisa. Sa isang iglap, inilabas niya ang kanyang buntot at bahagyang iniangat iyon, na para bang ipinapakita ang kanyang punto. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ang buntot ng mga dragon ay tumutulong sa pagpapanatili ng balanse namin. Hindi ako basta-basta matutamba. Matapos sabihin iyon, itinaas niya ang kanyang kamay at bahagyang napahikab, tila napagod sa kakagalaw. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita kay Leon. Alam mo ba, bukod doon, ang mga katulong natin ay laging nagbabantay sa akin nitong mga nakaraan. Kahit sobrang protective nila, nagawa ko rin sa wakas na makatago at makatakas sa kanila. Kaya syempre, kailangan ko munang magsaya. Nang marinig iyon ni Leon, napailing siya ng bahagya ngunit hindi na rin siya nagulat. Kilala niya si Rosvisa, kapag may gusto itong gawin, gagawa talaga ito ng paraan. Ano naman ang plano mo ngayon? Tanong ni Leon. Bahagyang napaisip si Rosvisa. Hinawakan niya ang kanyang baba habang tumitingin sa paligid, na para bang pinag-iisipan ang susunod na gagawin. Paano kaya kung turuan ko si Mon ng fire magic? O kaya naman gumawa pa kami ng isa pang snowman, o siguro mas magandang maglaro na lang ng snowball fight. Siguradong masaya iyon, ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, bigla na lamang may lumitaw sa gilid, isa sa kanyang mga katulong. Halatang naiinis ito,
at ang biglaang paglitaw nito ay ikinagulat ni Rosvisa. Bahagya siyang napaatras sa gulat. Pagkatapos ay agad siyang pinagalitan ng katulong, halatang hindi natutuwa sa mga narinig. Kamahalan, madiing sabi nito, alin sa fire magic, paggawa ng snowman, paghahagis ng snowball, ang sa tingin ninyo ay ligtas para sa isang buntis na katulad ninyo. Dahil sa nangyari, biglang nagbago ang ekspresyon ni Rosvisa. Mula sa pagiging masaya ay napalitan ito ng pagkainis, hanggang sa tuluyan siyang nagalit. Malakas niyang binulyawan si Leon. Nakakainis ka, Leon. Sinadya mo ang lahat ng ito, hindi ba? Niloko mo ako. Planado mo na ang lahat ng ito. Walang naisagot agad si Leon. Kita sa kanyang mukha ang bahagyang pagkagulat, ngunit mas nangingibabaw ang pag-unawa niya sa galit ng kanyang asawa. Alam niyang sa sitwasyong iyon, kahit anong sabihin niya ay maaaring lalo lamang magpalala ng sitwasyon. Sa sumunod na tagpo, mabilis na kumilos ang personal maid ni Rosvisa. Tinawag nito ang dalawa pang katulong na nasa malapit, at agad silang inutusan na kunin ang kanilang kamahalan. Dali, ingatan ninyo si kamahalan, seryosong utos ng maid. Kapag nadulas siya at may nangyaring masama sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, malaking kahihiyan yun para sa akin bilang kanyang personal maid. Tungkulin kong protektahan siya, dahil doon, wala nang nagawa si Rosvisa. Kahit gusto pa niyang manatili, mabilis siyang hinayla ng dalawang katulong. Unti-unti siyang napalayo habang bahagyang umiiyak, halatang hindi pa rin nawawala ang inis at sama ng loob. Samantala, si Leon ay nanatiling nakatayo sa kanyang pwesto. Kumaway siya kay Rosvisa, na para bang sinusubukang pakalmihan ang sitwasyon kahit papaano. Magpahinga ka muna, sabi niya sa kalmadong tono. Ngunit habang papalayo si Rosvisa, patuloy pa ring naririnig ni Leon ang kanyang sigaw. Huwag na huwag kang matutulog mamayang gabi sa kwarto natin. Sa gitna ng malamig na kagubatan, bahagyang napabuntong hininga na lamang si Leon, tila handa nang harapin ang magiging kahihinatnan ng kanyang ginawa.